mo parurusahan yan? Ako magpaparusa sa kanya! Pakawalan mo ako! Huwag kang mangilam! Mag-iingat ka, ha? Huwag mong kalimutan ang mga bilin ko sa'yo. Lalo na ang kwintas at sinturon. Si nanay? Pero bakit iba yung itsura niya? Mahaba yung tenga. Tsaka mas bata at parang lakapalibot yung liwanag. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ano mang lalim ng paggabay, pagkalinga at pagmamahal na ibinuho sa tao, may mga sitwasyon itong pipiliin na tila hindi nasalamin ng pag-arugang nagpalago sa kanya. At ang mas masakla pa, ang taong pinaliguan mo ng pagmamahal, sa dilim malulusong at lagim ang sasapitin. Ako po si Benson, at ito ang aking kwento. Nay, bakit parang hindi ka natutuwa na dito na ako nagdestino sa lugar natin? Hindi ko na kailangan lumayo. May trabaho ako pero nakapirmi na ako dito sa atin. Lagi niyo pa ako makakasama. Siyempre naman ay natutuwa ako. Masaya naman ako kaya lang... Ano, Nay? Kaya lang ano? Ayaw niyo pa yatang nandito ako Masaya po ba talaga kayo? Nung nandun ako sa Maynila, mayat-maya ang tawag niyo sa akin Pag uwi ko dito sa atin, ayaw niyo na akong paalisin. Ngayon, pipirmi na ako, parang ayaw niyo pa. Benson, ang sabi ko, masaya akong nandito ka. Malinaw yun. Pero ang inaalam ko lang naman, bakit bigla kang nadestino dito ng ganong kabilis? Sabi mo nga sa akin nung mga nakaraan, hindi pwedeng basta na lang magpalipat. Lalo na kung bago ka pa lang sa serbisyo. Yan, kita niyo yan, Nay. Sa tono niyo parang may duda pa kayo sa pagkakalipat ko. Imbis na tuwan-tuwa kayo na nakapagpalipat ako agad, parang mas lamang yung nagtataka kayo. Hindi nga pagtataka pagdududa pa nga yata. Ay, naku sus Mariosep ka. Ako naman nagtatanong lang. Sige, maghapunan ka na lang muna. Mag-aalas 11 na hindi ka pa pala kumakain. At para mahimasmasan ka, ito ang paborito mo. Sinigang na baboy sa bayabas. Uy, grabe naman, yan yung sasalubong sa akin. Yan na lang, mainit na sinigang na lang kesa sa napakahabang usisa nyo. Nag-uusisa dahil may pakialam sa'yo. Abay, kabahan ka pag hindi na kita inosisa. Lalo na't bata ka pa lang malihim ka na. May hindi ka sasabihin, tapos magugulantang na lang ako sa mapapalamong bata ka. Kahit nagsasandok ng sinigang sa kawali, hindi maawat ang nanay ko sa kakalita niya. Kaya para mapihit ang usapan, inilapag ko sa mesa ang pasalubong ko sa kanya. Nabaling naman ang bibig ng nanay ko sa pagpuri sa hopya, kaya nakahinga rin ako. Abay, ano ba to? Hopya ba to, yung sa Binondo? Ay nako, paborito ko talaga ito. Oh, yan may pasalubong pa ako kahit biglaan ako umuwi dito. Pero hinay-hinay lang din sa hopya Napakatamis po niyan, bawal talaga sa iyan. Habang salitan ang subo ko ng kanin at sabaw, si nanay inumpisahan na ang hopya. Akala ko tapos na siya sa pangungulit sa akin. Pero habang inuupakan ng hopya, napadpad na naman sa akin ang atensyon niya. Abay, teka nga lang, Benson. Bago ko makalimutan, nasaan na yung binigay ko sa yung kwentas at sinturon? Aba, hindi mo suot Sinusuot mo pa ba yon? Sinusuot ko, Nay. Nakatabi lang po yun. Bakit hindi mo suot? Nandyan ba? Dala mo ba? Baka iniwan mo yon o baka nawala na. Nako, Benson, hindi yun pwedeng mawala. Hindi nga yun pwedeng mahiwalay sa katawan mo Nay naman, susuot ko ba yun kumakain ako? Mamaya na. Isusuot ko po yun habang naliligo saka pag matutulog na ako. Bahagyang ibinaba ni nanay ang isang pirasong hopyang kinagatan nito at tumitig sa akin. Sa kanya ako pinandilatan. Nakarinig naman ako ng mabigat na lagabog sa bubungan. Pero tunog ng pusa ang sumunod na tunog nito. Nakaamoy rin ako ng masangsang pero nawala rin ang atensyon ko doon. Abay, oo, isuot mo yon. Ano man ang ginagawa mo? Naging seryoso at matigas ang mukha ni nanay. Kaya hindi na ako nagsalita at tumangu-tangu na lang ng seryoso din ang mukha. Pero sa kwintas at sinturong ipinangungulit niya, ewan ko ba, bata pa lang ako ipinasusuot na niya yon.
Siya rin kasi mismo ang gumawa nun. Inisip ko, baka gusto niya lang na nakikita ng sinusuot ko ang pinaghirapan niya. Pero iba talaga ang pagbibili ni nanay tungkol doon. Kahit maliligo kami ng mga kalaro ko noon sa ilog, kahit maglalaro kami sa dayami, hindi ako makakaalis nang hindi isusuot ang kwintas. Nay, magpapahangin lang po ako dyan. Saan ka ba pupunta? Abay gabi na ha. Magpapahangin nga lang po. Tsaka magpapababa na din. Oy, teka lang. Yung sinturon at kwintas isuot mo. Huwag kang lalabas ng wala yon. Habang nakatalikod at naghuhugas ng kaldero at pinggan si nanay, nakatingkayad akong tumakbo palabas. Ba't ko ba isusuot yon? Magpapahangin nga lang ako. Tsaka saan ko naman isusuksok yung sinturon? Nakashort lang naman ako. Nang bahagyang nakalayo, binagalan ko na lang ang lakad ko. Buntong hininga at kamot ulo ulit ako. Pero dinama ko ang hangin at nilanghap ko. Napakatahimik na sa paligid. Siyempre maghahating gabi na. At sa marahan kong paglalakad, napadpad ako sa puno ng bayabas sa gilid ng patubig. Doon ako nanigarilyo. Sa pang-5 stick ng yosi, parang may ibang hangin na umihip sa bato ko. At ang hangin na yon, para bang pumasok sa ulo ko at kumalat sa buo kong katawan. Hindi ko na rin mabuhay ang apoy ng lighter dahil parang lumambot ang mga kalamnan ko. Lah, pusang gala naman. Ganito to. Di ko tuloy masindihan. Tsaka bakit ganito yung hangin? Sa panlalambot ko, nahulog ang yosing sinisindihan ko. Pagyuko ko para pulutin ito, nakarinig ako ng lagaslas ng tubig. Para bang may umahon sa patubig. Agad kong nilingon ang tunog at wala akong nakita. Maya-maya ay may kung anong alingasaw akong nasagap sa hangin. Masangsang, pero hindi amoy ng patubig. Malansa na nga ang patubig, pero ito, amoy na bubulok. Lumagaslas ang tubig na para bang may umahon. Napalingon ako sa kakahuyan sa kabilang panig ng patubig dahil nagsigalaw rin ang matataas na damuhan doon. Lumagaslas ulit ang tubig at tila patungo sa akin ang tunog. Lah, parang may nahulog dun ah. Pero ano yun? May tumalon ba? Naku, papunta pa yata sa akin. Unti-unti akong lumayo na lilinga-linga sa paligid. Pasimple akong tumakbo at sumugod paloob ng bahay. Sinara at ikinandado ko ang pinto. Pagbaling ko, nakatayo si nanay sa pinto ng kwarto niya. Iba ang tingin niya sa akin. Ano? Ano ang napala mo? Sinabihan na kitang bata ka. Nasaan na yung kwintas? Hala sige, matulog ka na. Anong nangyari? Tumakbo lang ako pa uwi, Nay. Saka ba't ko naman isusuot yun nakapambahay lang ako. Pag sinabi kong isuot mo, isusuot mo. Kung ayaw mong mapahamak, ay sundin mo na lang. Opo, o sige na ho, matulog na rin ho kayo. Dumiretso na ako sa banyo para maligo. Hindi na wala sa loob ko yung hangin na tila pumasok sa akin. Paghubad ko ng mga damit ko, hindi ko nakapa ang lighter sa bulsa ko, pati na ang yosi. Ang nalaglag, isang pamilyar na bagay na hindi naman sa akin. Uy, ba't nandito to? Tsaka saan to galing? Dinampot ko ang isang pendant na hugis bulaklak. Nabalisaman, tinitigan ko ito. Pero agad ding inilusot palabas ng maliit na bintana sa banyo. Napaisip man ako ay pilit kong isinantabi ang pangyayaring may koneksyon sa pendant na ayoko nang lingunin pa. Nawala ako sa wisyo kaya't pinanay ko ang pagbubuhos ng tubig sa ulo ko. Sinamaan ako ng pakiramdam. Nanlalaki ang ulo ko. May kung ano sa tiyan ko na gusto kong masuka. Pero hindi naman ako masuka. Bakit kaya? Sira kaya yung sinigang? Baka double dead yung baboy. O baka naman nabati ako ng kung ano sa labas. Lumabas na ako ng banyo at halos hindi nakapagtuyo ng tuwalya. Pagpasok ko ng kwarto, inihagis ko ang mabigat na katawan sa kama. Sinamaan ako ng pakiramdam kaya sira ang tulog ko. Parang magdamag bukas ang kalahati ng diwa ko. Ano bang meron dito? May kung ano yata dito sa bahay. Pero baka namamahay lang ako. Biglaan kasi yung pag-uwi ko eh. Pero ang hirap. Para akong praning nito. Parang nakaabot
nag-aabang ako sa kung ano. O parang mas may nakaabang sa akin, kaya ayaw sumara ang diwa ko. Nay, kape nga dyan. Ay, nako. Ano na naman? Napano ka? Wala po to. Hindi lang po ako nakatulog. Namamahay po yata ako. Saan ka ba kasi nagsusuot nung lumabas ka? Hindi mo pa suot yung... Nay, suot ko yun. Tsaka ayoko na nga nitong kape. Parang walang epekto eh. Papasok na po ako. Unang pasok sa bagong estasyon. Pero lutang ako. Binati at kinausap ako ng bago kong hepe at mga superior. Ipinakilala ako sa bago kong pangkat at partner. Sa lahat ng nangyari sa araw na yon, para bang humihiwalay ang ulo ko sa katawan ko. At napansin yon ng bago kong partner. Brad, kamusta? Kape tayo. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Ano lang, siguro pagod pa ako sa biyahe. Maghahating gabi na rin kasi ako nakauwi dito sa atin eh. Ganun ba? Layo nga pala. Benson ako, Brad. Tayo pala mag-partner. Kasa mo? Oo, dikit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Tsaka pag kailangan mo na extra, alam mo na. Sama ka sa racket ko. Gets mo? Nga pala, sama ka sa akin. Hindi ba't masama yung pakaramdam mo? Bibigyan kita ng masahista. Lahat ng dapat nilabas sa'yo, hihigupin niya, mailabas lang sa'yo. Alam ko na yung palalabasin na yan. Yung sa racket, asahan mo rin ako dyan. Pero next time na lang ako sa masahe ha. Mas gusto ng katawan ko ngayon sa bahay. Easy ka lang. Ako lang bahala dyan. May asawa ka ba? Wala. Binata ako. Yun naman pala eh. Tara na. Panalo yun, promise. Sasama naman ako. Pero next time na lang. Masama talaga yung lagay ko eh. Ikaw ba? Ilan ba asawa mo? Ulol! Binatang binata ako. Pero ewan ko lang kung ilan na yung anak ko. Nagtawanan kami at nagkaapiran pa. Kahit paano, nalimutan ko ang sama ng pakiramdam ko. Sanay ako sinasabi niyang ekstrang racket ng mga pulis. Hindi rin bago sa akin yung masahing sinasabi niya. Pero hindi na muna ako sumama sa kanya at talagang umuwi na ako dahil pabigat ng pabigat ang katawan ko. Yun nga lang, sa pagmamaneho ko pa uwi, may nadaanan pa akong kaguluhan at kailangan kong respondihan yon. Sa isang gasolinahan, nag-aamok ang isang gasoline boy. Kitang-kita kong nagwawasiwa siya ng kutsilyo at nanghahabol ng mga kasama nito. Agad kong itinabi ang sasakyan at lumabas ng kotse na nakabunot na ng baril. Hoy! Dapa! Tarantado ka! Dapa! Nakuha ko ang atensyon ng lalaki at agad itong dumapa. Tinakbo ko ang lalaki at tinangka ko tong pusasan habang nakadapa. Pero biglang pumalag ang lalaki at nabitiwan ko ang posas sa lakas ng pagkakabiling nito. Sumubsob ako sa lakas niya. Tumambad ang tila nagbabaga nitong mata. Bukod sa mata niyang naiiba sa lahat ng kriminal, parang unti-unting nagbabago ang mukha niya. Pero hindi ko yun maipaliwanag. Dinamba ako ng lalaki at naisalya sa lupa. Nakubabawan at uundayan ako nito ng saksak. Pero gumulong ito nang may humataw ng bato sa ulo niya. Paglingon ko, isang binata ang nakita kong may hawak ng malaking bato. General, ayos lang ba kayo? Anong general? Gago? Ay, sorry pala, Kernel. Manahimik ka na. Akin na yung baril ko. Eto na po, Epe. Dinampot ko nga para sa'yo eh. Baka mapulot pa ng kusino. Pagalit kong hinablot sa kamay niya ang baril ko. Alam kong pinulot niya lang yon dahil nabitawan ko noong nakipagbuno ako sa gasoline boy. Nakakairita lang kasi ang asta ng bata. Masyadong agresibo at astang kalye. Pero hindi ko maikakaila. Baka patay na ako kung hindi yun ginawa ng batang yon. Para namang nanakawin ko yan, boss eh. Hindi ko pag-interesan yan. Makakapatay pa ako dahil dyan sa baril mo. Saka ikaw na nga to tinutulungan. Last na yung leg mo kung hindi ko hinataw yung mama na yun. Aba, ang angas mo ah. Kahit hindi mo ako tulungan, mapipilipit ko tong kumag na to. Tumabi ka nga. Hinawi ko ang bata para madampot ko ang nakasubsob na gasoline boy. Napusasan ko na ito at isinalya sa loob ng sasakyan.
Tumawag ako sa opisina para yung mga naka-duty na ang magdala sa lalaki. Sir, maawa ka naman. Hindi ko naman po sinasadya eh. Hindi ako yun. Hindi ko alam ang nangyari. Maawa na po kayo. Nabwisit pa ako sa pagngawa niya. Nagwala siya kanina tapos ngayon magmamakaawa. Pero ang mas ikinakairita ko, narinig ko ang parehong salita ng pagmamakaawa na narinig ko na noon. At ayoko nang maalala pa yon, kaya tinadyakan ko papasok ng mobile ang lalaki. Ulol, anong hindi ikaw yun? Muntik mo na nga akong mapatay eh. Mabubulok ka sa kulungan. Oy, Sarge, easy ka lang naman. Nakaposas na si Kuya eh. Sarge mo mukha mo. Saka ano Kuya? Kapatid mo ba yan? Hindi ah. Wala akong kapatid. Wala din akong kahit na ano. Tsaka yung puso mo, Kapitan. Ay, wala ka nga palang puso. Libre mo na lang ako. Total, silagip naman kita eh. Ano? Napako ang tanaw ko sa mukha ng bata. May kaangasan nga siya, pero maamo at may kabutihan sa mga mata niya. Naawa rin ako sa sinabi niyang wala siyang kahit ano. Wala siyang kapamilya ang ibig niyang sabihin. Ngayon naman, Kapitan ako. Sumakay ka na nga. O ano, President? Maglulugaw ba tayo o pares? Hindi. Isa-salvage na kita para itatapon na lang kita sa ilog. O sige, total, wala namang iiyak sa akin eh. Tara na. Nauna pang sumakay ang bata. Napailing na lang ako at sumakay na rin. Ang mobile naman ng mga kasama ko, kanina pang umalis para dalihin ang gasoline boy sa presinto. Ako naman, naghanap ng makakainan dahil nagutom ako sa mga nangyari. Gutom ako, pero parang may kung ano pa rin sa tiyan ko na gusto kong isuka. At ilang kanto lang, nakakita ako ng maliit na karinderya. At doon na lang kami kumain ng lalaking kasama ko. Ayan ah, overload pa yan. Mabulunan ka sana. Ay, lugaw pala. Kala ko pares eh. Pares? O sige, ilang pares na sapak ba gusto mo? Ang kapal din ng mukha mo eh, no? Yung kapal mo, sobra pa sa libag mo sa leeg. Kumain ka na nga. Eh, sabi ko na nga eh. You're welcome, Admiral. Salamat ah. Mabulunan ka sana. Lalong sumakit ang ulo ko sa lalaking yon. Pero aaminin ko, nalilibang ako sa kanya. Nakahanga na rin yata ako sa kapal ng mukha niya para lang mabuhay. Medyo inusisa ko na rin siya. Kahit subsob at halos habhabin nito ang lugaw. Oy, Tim. Saan ka nakatira? Sino pong Tim? Sa'yo. Sa'yo lang naman ako nakatingin, di ba? Saka tayong dalawa lang nag-uusap dito. Kaya Tim, kasi timawa ka. Saan ka nakatira? Sa kanal ba? Anong kanal? May asyenda ako, no? Gusto mo, pabanatan pa kita sa mga tao ko dun eh. Ah, sa kalye, ibig mo sabihin. Saka Toto ang pangalan ko. At hindi ako timawa. Hindi lang ako marunong mahiya. Kung anong nandyan, susunggaban ko na yun. Pag may gusto ako at may kailangan ako, gagawa ko na paraan kahit pilipit. Wala namang ibang tumutulong sa akin eh. Ah, edi ikaw pala si Kao. Anong Kao na naman yan? Eh kasi kawawa ka eh. Wala ka pala magulang o kahit sinong kamag-anak. Kawawa ka naman. Hindi ako kawawa, no? Magagawa ko kung anong gusto ko. Mag-isa ako pero hindi ako kawawa. O siya, sige na. Kumain ka na, Toto. Order pa tayo ng lechon ko, Ales, saka pritong leg. Saka sa akin ka na magtatrabaho ngayon, ha? Samahan mo na nga rin ng nilaga. Bitin ako sa lugaw, eh. Eh, ano palang pagagawa mo sa akin? Baka naman tagalibing ako ng mga sinasalvage mo, ha? Huwag naman ganun, boss. Masiba ka na nga, wala ka pang utang na loob, ha? Lumamon ka na nga dyan para maimpatyo ka na sana. Binusog ko ang maangas na lalaking si Toto. At mula nga noon, ginawa ko siyang asset ko. Oo, talagang humanga ako sa tibay ng dibdib at sikmura niya. Pero mas naantig rin ako sa kanya. Pareho kami ni Toto na walang magulang. Ang kaibahan lang, pinulot at inalagaan ako ni Nanay Loleng. Si Toto, mag-isang pinapalaga ng mundo. Bilang asset, si Toto ang tumitimbre sa akin ng mga hinahanap kong tao at lugar. Mahusay na impormante si Toto. Marami akong natimbog na mga tinutugis ko dahil sa mga tip niya. Boss Chip,
Sa isang vulcanizing shop sa crossing, tumatambay si Bebeng Pogi. Sa umaga, sasaglit siya doon mga alas 8. Bumabalik yun doon mga hapon. Tapos doon natatambay hanggang sa magsara. Laging may nag-aabot sa kanya ng paldo-paldong pera. Malamang nasa gulong yung mga bato. Nako, sure ball yun, Sarge. Pati yung mga naghahangin ng mga gulong doon dilat na dilat. Maghapon pa maliksi. Tsaka, ayun ayun na si Bebeng Pogi. Sakto, nakasukbit na naman yung malaki niyang shoulder bag. Pero, ingat ka, Kap, Laging may dalang bakal yan. Laging nakabuntot yan, 2 guns niya. O sige to, ako na bahala. Bukas, timbog sa amin yung Bebeng Pogi na yan. O ito, panglamon mo. Yun! Kaya sa'yo ko, Ninong Chip Sa madetaling impormasyon mula kay Toto, nasa kote namin ang target namin. At dahil sa sunod-sunod kong huli sa mga target, bidang-bida ako sa estasyon. Uy, Brad, hanip yung pangamoy ng aso mo Walang mintis ang timbre Nakatsepo ko ng matinik na bata. Hindi lang matinik yun, mabait rin yun. Masiba nga lang. Saka alam mo, baka lang dibdib. Kung di sumulpot yung bata mo, sigurado nasilat ka na nung isang kasama ni Bebeng. Nagulat ako sa bilis ng pasok niya para saksakin ng ice pick yung gagong yun Nagulat nga rin ako Pero buti na lang talaga. Alam mo, 2 beses na ako sinasalo ng batang yun. Tama po yun. Sa pangalawang pagkakataon, naisalba ako ni Toto. Akmang babarilin ako ng isang alalay ng main target namin. Pero sumulpot si Toto at sinaksak ito ng ice pick. Pero teka, baka naman pwede tayo mag-celebrate yan. Nung unang araw mo dito, tumanggi ka ng niyaya kita. Ngayon, hindi ka na pwedeng tumakas Aba, nakakailang huli ka na, magpauga ka naman. Grabe to. Gigil na gigil ka talagang kalad ka rin ako sa tukso no? Pero sige, makapag-relax naman kahit papano. Yan! Yan ang sinasabi ko. Tara na't paano makarami? Isang linggo ko nang iniinda ang sama ng katawan ko. Kaya sa pagbabaka sakaling maipagpagto, lumabas muna ako kasama ni Leo at ng pangkat namin. Natapos ang gabi, nabasag ako sa alak. Pero hindi nun nahugasan ang sama ng katawan ko. At sa pagmamaneho ko pa uwi, inabutan na naman ako ng kung anong hindi maipaliwanag sa daan. Uy, peste! Ano yung tumawid? Biglang preno at kabig ako ng manibela nang may kung anong tumawid. Hindi yun tao, pero wala na akong ibang paglalarawan sa nakita ko. Parang aso, pero napakalaki. At masyado siyang mabilis na halos guhit lang ang rumihistro sa paningin ko. Isit na yun. Lintik pa akong bumangga sa poste. Ano kaya yung lintik na yun? Pag nakita ko talaga yun. Kinulamos ko ang mukha ko at buhok ko sa sobrang nerbiyos at saka ako bumaba. Sinipat ko ang pinagmulan at pinuntahan ng tumawid. Blanco. Lumakad-lakad pa ako sa paligid para sana hanapin yon. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga klarong pagaspas ng malalaking pakpak. Unti-unti itong humina at nang tuluyang mawala, muling nanahimik ang mga kuliglig. Nagpalataka ng mga butiki at umihip ang pamilyar na malamyang hangin. Anak ng pating, ito na naman. Bakit ba ganito? Unti-unting nanlaki ang ulo ko habang tumatagas sa muka't katawan ko ang malamig na pawis. Para na naman akong susuka, pero ayaw lumabas, kaya lalo akong nahirapan. Nakarinig ako ng mga yabag na papalapit sa likuran ko. Kumalabog ang dibdib ko, pero hinawakan ko ang baril sa bewang ko. Hanggang sa may tumawag sa akin, si Leo. Inalalaya niya ako papunta sa kotse at iniupo ako. Brad! Uy, Brad! Anong ginagawa mo dito? Tsaka, anong nangyari sa'yo? Umupo ka dito sa sasakyan. Ano ba? Nasobrahan ka yata. Kaya ba? Hindi. Kaya ko. Saka, hindi naman ako tinamaan Wala yun. Wala, Brad. Maawi ka. Huwag mo na itanggi. Teka, bibili ako ng kape barako dun sa kanto. Inabutan nga ako ni Leo ng kape. Kape na nasa bote nga lang. Pero nakatulong naman yon para guminhawa ang pakiramdam ko. Pero palinga-linga ako.
dahil parang may nanonood sa amin. May naaamoy rin akong masangsang. Salamat, Brad, ah. Mas ayos na ako. Pero teka, ba't ka ba nandito? Bigla kang sumusulpot, ah. Saka, bakit ka nakaubad? Ay, ano lang. Napalaban ako dyan sa looban. Ano? Anong napalaban? Napaengkwentro ka ba? Wala akong narinig na putok ka. May putukan, pre. Pero walang tunog. Gago. Ewan ko nga sa'yo. Ba't naman nakaubad ka pa? Naride kami sa kwarto ng nanay ng nakaengkwentro ko eh. Yun. Retreat ako. Lumusot akong hubad sa bintana. Ikaw, ba't ka naman napadbad dito sa lugar na to? Tapos, ano ba nangyari sa'yo talaga? Wala ka pala eh. Sunog pala yung operasyon mo. Ako, may tumawid na, ewan, aso yata yun. Kaya napahinto ko dito sa gilid. Tapos, sumama na lang bigla yung pakaramdam ko. Basta, parang yun lang namutla ka na. Gripo din yung pawis na umaagos sa'yo kanina eh. Gripo ko dyan. Ikaw nga, hindi mo napagana yung gripo mo eh. Basta, nagulantang na lang ako. Bumaba ka na nga. Nasaan ba yung kotse mo? Uuwi na rin ako eh. Nag-tricycle lang ako papunta dito. Pasabay na lang ako hanggang kanto ah. Nandun yung pila ng tricycle eh. Nako, makikipag-engkwentro ka nang wala kang dala sa sasakyan. Kung sakali palang makuyog ka dito, wala ka palang laban. Tara na, magpapahinga na rin ako. Ibinaba ko si Leo sa kanto at dumiretso na ako pa uwi. Balisa akong nagmamaneho dahil bukod sa lalong sumama ang pakiramdam ko, tila nilalaro pa ako ng guni-guni ko. Panay ang linga ko sa loob ng sasakyan. Para kasing may kasama ako sa loob, pero wala. May naririnig din akong paunti-unting kalabog sa bubong ng kotse. Kahit balisa at masama ang lagay, nakauwi ako ng bahay at dinatnan kong gising pa si Nanay Loleng. Nay, ba't gising pa kayo? Mag-aalauna na. Mano nga po? Hindi mo na naman suot ang sinturon at kwintas. Mabutit nakauwi ka ng ligtas. Tiningnan ko ng may pagtataka si Nanay. Sa sinabi niya at sa titig nito sa akin, para bang alam niya ang nangyari sa akin. Ayos lang ho ako. Maliligo na po ako at matutulog na. Rin ho, matulog na kayo. Anong oras na oh? Iniwasan kong humaba ang usapan, kaya dali-dali na akong sumaklit ng tuwalya at pumasok ng banyo. Habang nagbubuhos ako, sumulpot sa utak ko ang isang eksena. Tinututukan ko ng barel ang isang matandang nakatuwad sa lupa. Nagmamakaawa ito. Kinabalos ko ng tubig ang mukha ko para matauhan. Pero nakarinig naman ako ng pusa sa maliit na bintana ng banyo. Pagtingin ko dito, matalas ang tingin ng mata nitong nagbabaga sa dilim. Hoy! Alis! Teka, ano to? Ito yung pendant na tinapon ko ah. Tumalon paalis ang pusa ng akmang babasain ko. Pero iniwan ito ang pendant na tinapon ko na. Sa inis ko, finlash ko yon sa inidoro. Sa pinaghalo-halong kaba at pagkairita, agad kong tinapos ang pagligo ko. Paglabas ko ng banyo, naroon pa rin si Nanay. Tulerong-tulero ka. Kaya mo pa ba? Nay naman, ayan ka na naman eh. Pagod lang ako. Ilang araw na ako sagad sa trabaho. Napalaban ba ako? Mukha ngang napalaban ka, pero parang hindi pa tapos. Mag-iingat ka ha. Huwag mong kalimutan ang mga bilin ko sa'yo. Lalo na ang kwintas at sinturon. Habang sinasabi yun ni Nanay, idinampi niya ang palad sa kanang pisngi ko. Sige po, Nay. Huwag po kayo mag-alala. Matutulog na po ako, ha. Kayo rin po. Magpahinga na rin kayo. Pagpatay ko ng ilaw sa kwarto, napaiktad ako sa imaheng nasulyapan ko sa bintana. Korteng tao pero balot ng dilim. Ang mga nagbabaga nitong mga mata, sinisipat ako sa pagitan ng mga grills. Peste, ano ba yun? Kung ano na nakikita ko, siguro dahil stress at pagod ako. Nandun yun sa pagdapo ng mata ko sa bintana. Wala na nang binalikan ko ng tingin. Ayoko na. Matutulog na ako. Sana naman makatulog na ako.
Isasara ko na lang tong sliding tapos ikukurtina ko na lang tong kumot. Sa paghiga ko, nakatalikod ako sa pader. Pag kasi sa pader ako nakaharap, parang may kung ano sa likod ko sa blankong espasyo. Para akong nakabantay habang natutulog. O parang may nakabantay sa akin. Palagay ko, nakatulog ako pero para pa din akong nanaginip na hindi ko maintindihan. May umupo sa ulunan ko. Nakakaginhawa ng pakiramdam ang presensya nito. Hinaplos ako nito sa ulo at unti-unti akong nakatulog. Pagising ko sa umaga, napakagaang ng pakiramdam ko. Oh, nakabihis ka na agad. Apakaaga mo naman ah. Teka, magkape ka na muna. Ito ang pandesal at itlog. Nakapagluto rin ako ng suman. Magbaon ka. Nakatitig lang ako kay nanay habang inaasikaso niya ako. Ilang taon na niya akong walang pagod at walang reklamong kinakalinga. Kahit alam kong barumbado akong sumagot sa kanya. Sabayin niyo na lang po ako. Nay, may tanong ako. Bakit niyo po ba ako kinupkop? Pwede namang hindi, pero ginawa niyo. Napakaliit mo pa noon, pero wala kang takot. Dinukutan mo nga ako habang namamalengke. Nahawakan kita pero sinikmuraan mo ko kahit napakaliit ng kamao mo. Binato mo pa ako ng itlog na nasa bayong nung inabutan kita. Napakasalbahe mo nga sa totoo lang. Pero sa isip ko, bata ito at matigas ang mukha nito. Pero nagmamakaawa ng pagkalinga ang mga mata niya. Pwede kitang ibigay sa mga pulis at umuwi na lang. Di sana'y wala akong sakit ng ulo. Pero pinili ko ang nararamdaman ng puso ko sa'yo. Inuwi kita at binihisan. Pinakain. Ibinigay ang lahat ng dapat para lumaki kang mabuting tao. Sana lang magawa mo rin sa ibang ginawa ko sa'yo. Yun lang naman ang gusto ko. Papatak na ang mga luha namin ni nanay. Pero tinigasan ko ang muka at boses ko. Kaya nga rin ako nagpulis na para maalagaan yung mga tao. Nagpulis ka dahil gusto mong bawasan ang mga kagaya ng ama mo. Kung may mga gaya ng tatay ko, hindi pwede magmahala ng mga tao. Sadali na lang kitang masasamahan. Alam kong may hinanakit at galit pa sa puso mo. Kapag tinatangay ka ng galit na yan, sana'y maalala mo na lang ako at ang ginawa ko sa'yo. Kung nagkamali ka man ng pasya at nakagawa ng masama, pwede mo pang ayusin yon at magbago. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim. Mahirap kalaban ng dilim pag nasa loob na. Nilago ko ang kaping lumamig na at saka tumayo. Nagpunas ako ng bibig at nagmano kay nanay bago lumabas ng bahay. Nay, ako na hong bahala. Ayusin ko po. Hindi ko sasayangin yung mga nagawa niyo sa akin. At tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo. Mahal ko naman po yung mga tao. Kaya nga po ako nagpapakatapang at nagpapakatigas. O sige na ho. Hindi naman kailangang laging labanan ng masama para makapagmahal. Mas lalong dapat magmahal sa gitna ng lahat ng kasamaang nariyan. Habang sinasabi yun ni nanay, isinasabit niya sa akin ang kwintas na ginawa niya. Ipinaloob pa niya sa damit ko ang pendant nito. Benson, ilang buwan ang may tumutugi sa'yo. Hindi ka lulubayan ng inargabyado mo. Maniwala ka sa akin. Ho? Bakit niyo po alam yung tungkol doon? Sisingilin ka nun. Magtutuos at magtutuos kayo nun. Huwag mo tong ihihiwalay sa katawan mo. Ito lang ang pangontra mo sa kung ano man yon. Para bang malalim na babala ang pagkakatitig ni nanay. Seryosong paalala ng taong may kung anong alam. Ako naman, tumalikod na't lumabas ng bahay. Kahit parang nasira ni nanay ang magandang mood ko ng umagang yon, hinayaan ko na lang ang kwintas na sinuot ni nanay. Pati ang sinturon, isinuot ko na lang din. Binabagabag man ang sinabi ni nanay. Napakaaliwalas at parang kargado ako ng enerhiya ng araw na yon. At ang lakas na nabawi ko, magagamit ko pala sa isang operasyong wiwindang sa akin. May drug bust operation kami. Pero may iba pang hindi inaasahang nangyari sa gitna ng operasyon.
Oh, daba na! Kamay sa likod! Bossing, sa likod! Yuko! May bumarilis sa likuran ko habang pinoposasan ang isa sa mga target. Pero nakaiwas ako dahil sa sigaw ni Toto. Umikot ako at binuweltahan ng putok ang lalaki. Pagbagsak nito, naposasan ko rin. Pero si Leo, patakbong lumapit sa amin. Brad! Teka lang! Arbor ko na lang to. Bata ko yan eh. Sira ang cover ko pag natiklo yan. Ano? Anong arbor? Ito pala yung racket mo? Brad, relax ka lang. Small time lang naman to. Saka siya yung nagtitimbre ng iba't ibang grupong nagbabiyahe ng bato dito. Eh di ito nga yung racket mo. Isa ka sa mga nagre-recycle tapos pinapalako mo rin dito? Brad naman, maliit lang to. Saka style mo rin to nun, di ba? At least, hindi naman ako nakapatay. Eh, tarantado ka pala eh. Easy lang, huwag kang magalit. Totoo naman, di ba? Napurnada ang racket mo kaya may diniin ka. Tapos sinodas mo. Nagdilim ang utak at paningin ko. Sumibat sa panga ni Leo ang kamao ko. Agad kaming hinawakan at pinaghiwalay ng mga kasama namin. Pero habang hinahata kami palayo sa isa't isa, nagsisisigaw pa si Leo. Tarantado ka, Benson. Huwag mo nga subukan magmalinis. Demonyo ka rin. Kaya ka nagpalipat dito. Tinakasan mo yung kabalbalan mo sa Maynila. Pero hindi mo matatakasan yun. Kaya sulitin mo na yung pagkademonyo mo. Nagpupuyos ang loob ko. Hindi lang sa ngit-ngit kay Leo, kundi dahil na rin alam kong totoo ang mga sinasabi niya. Hindi ko masasabing hindi ko sinadya ang ginawa ko noon. Oo, nakapatay ako dahil sa mga illegal kong racket. Buti, nandun ulit si Toto para pigilan ako. Sa ngit-ngit ng dibdib ko, siguradong hindi ko sasantuhin si Leo. Agad naman akong inakbayan at binulungan ni Toto. Boss, hayaan mo na yan. Tara na muna. At pagkatapos nga ng gulo, kumain kami ni Toto sa karinderya para doon na magpalamig. Kap, okay ka lang ba? Relax ka lang ha. Baka dito ka pa mag-amok. Timang, ikaw na lang kaya yung pagsasapakin ko kaysa magwala ako dito. Boss naman, masyado naman brutal eh. Kaya ka, wrong parking ako doon. Sorry, erase, boss. Babulunan ka sana sa pansit. Pero buti na lang nandun ka. Kung wala ka doon, nagkabarilan na kami. Saka, ba't kaya lagi ka sumusulpot sa mga operasyon namin? Siyempre, side dish mo ako eh. Ano? Anong side dish? Side dish? Yung para bang si Batman. Di ba si Batman may Robin? Kaya nga sila psychotic duo, di ba? Tungaw, bugok, sidekick yun. Saka dynamic duo yun, hindi psychotic. Pinagtusan ko sa sentido si Toto pagkabitaw ng hirit niyang yon. Saka ako siya pinagtawanan. Ganun na rin yun. Ikaw nga barbaric eh. Ano? Hindi, wala. Sabi ko basta ikaw may sidekick. Kumain ka na nga lang din. Beer kasi agad ang tinira mo eh. Wala pa rin laman niya yung tiyan mo, buso. Aligaga akong sinandukan ni Toto ng pansit. Para bang bigla siyang naaligaga. Alam niyang wala sa lugar ang hirit niya at naramdaman niya ang pagkainis ko. Ako naman, napaismid na lang at diretso kong nilagok ang isang baso ng beer. Ang dami mo alam eh. Pero saan ka ba nagaling kanina? Paano ka sumulpot ng ganun-ganun lang? Nasa kanto ko, boss. Pumarada yung mobile kaya sumilip ako dun sa eskinita. Pagsilip ko naman, may tumutok sa'yo. Kaya yun, sumigaw ako. Alam mo, baka pwede ka maging pulis dahil sa tapang mo. Malakas din yung pangamoy mo sa gulo. Baka gusto mo magpulis. Paaralin kita. Aba, matapang talaga to, boss. Pero hindi lang tapang ang dapat meron ng isang pulis. Dapat meron din puso. Alam mo kung kailan ka dapat magpaawat. Hindi yung kana ka lang ng kana. Kaso, boss, ayokong pumatay eh. Hindi ko mawari pero parang nagkakalaman ang mga bitiw ni Toto. Pero hindi ko na lang din pinansin. Alam ko namang magaling humirit ang lalaking yon. Pero ganun ko na pala nakagamayan si Toto. Nakuha ko na pala ang ugali nito.
Nakuha naman niya ang loob at respeto ko. At hindi ko nga namalayan na inalok ko siya ng libreng paaral. Maya-maya ay lumarga na kami. Sumabay si Toto hanggang sa isang kanto. Oh, dito na lang ako, boss. Baka ma-aksidente ka pa sana, please eh. Ano? Gusto mo tumba kita dyan? Baka ikaw yung tumamba kay Leo, boss. Tawa sabay bagsak ni Toto ng pinto. Kinatok pa niya ang salamin. Tumuloy na ako. Nagminor ako sa kalye sa tabi ng taniman ng pakwan. Wala palang kailaw-ilaw ang lugar na yon. Kumanan ako sa kanto at saka iaarangkada sana ang kotse. Pero umalog ang kotse at nahirapang umabante. Parang may kung anong humila sa likod nito. Anak ng... Ano naman yun? Parang hinila sa likod ng kotse. Bumaba ako sa kotse na nakahawak ang kanang kamay sa baril sa bewang ko. Pagsipat ko sa likuran, isang malaking itim na baboy ang nakakapit sa likod ng kotse ko. Bumaring ng tingin sa akin ng baboy at kinilabutan ako sa nagbabagang mga mata nito. Lintik na. Hindi ordinaryong baboy to. Aswang to. Nakakapanginig ang itsura ng baboy. Pero iba ang kilos nito. Tumatayo-tayo, nagpapagulong-gulong at panay lang ang atungal. Impakto ka. Uunahan na kita. Parang walang senyales na susugurin ako ng nagwawalang baboy. Pero walang kaabog-abog ko tong tinadtad ng bala. Hindi ko tinigilan hanggang sa mangisay at hindi na nakakilos ang baboy. Hayop ka. Mahina ka pala eh. Nagmadali akong sumakay ng sasakyan at pinaandar ito. Inabante ko ang kotse at saka ko ibinuelta pa atras para tumbukin ang nakatihayang baboy. Damang-dama ko ang pag-aldag ng kotse nang magulungan ko ito. Natanaw kong unti-unting nagiging tao ang baboy habang naliligo ito sa dugo. Inatras-abante ko ang kotse para gulungan ng paulit-ulit ang aswang. Bumaba ako at tiningnan ng aswang na ngayon ay tao na. Leo? Leo? Aswang ka? Buisit, ikaw pala lahat ng yun? Yung sumusunod sa akin at umaaligid kahit nasa bahay ako. Ikaw yun? Bakit? Naiinggit ka ba? Galit ka ba sa akin? Lumingon sa akin ang naghihingalong aswang. Sinubukan nitong magsalita habang bumubulwak ang dugo sa bibig. Yanggaw. Nayanggaw. Nayanggaw ako. Hindi ako aswang. Pinapagamit lang ako. Sa galit ko ay pinagbabaril ko si Leo bago pa nito matapos ang sasabihin niya. Huwag. Tama na. Ayoko na. Hindi ako. Hindi. Maawa ka sa akin. Tulungan mo ko. Hindi ako aswang. Anong tulong? Anong maawa? Aswang ka eh. Halimaw. Ba't ako maawa sa'yo? Walang ibang dapat gawin sa'yo kundi patayin. Ano awa? Sinimot ko na ang natitira kong bala kay Leo. Sumara na ang mga mata nito, pero nakapagbitiw pa ng huling salita. Halimaw ka rin. Demonyo ka nga. Pero may mas halimaw pa sa atin. Huwag kang kukurap. Lahat ng ginawa mo, pagtutusaan. Kasabay ng hininga ni Leo, naputol na ang mga salita nito. Unti-unting bumuhos ang ulan. Unti-unti ring naging abo ang katawan ni Leo. Pinanood ko itong mabasa at tuluyang mahugasan ng ulan. Sumakay na ako sa kotse at inarangkada na ito sa madulas na kalye. Umuwi ako sa bahay na wala nang inaalala. Masarap ang naging tulog ko. Dito ka ba maghahaponan mamaya? Ilang araw ka nang hating gabing umuwi. Lagi ka pang nakainom. Nay, masaya lang ako. Nakalutas ako ng isang napakabigat na kaso. Nawalan ako ng sakit sa ulo. Kaya yung pag-iinom-inom ko, hayaan niyo na lang po. Nagse-celebrate lang ako, saka normal lang po yung sa trabaho ko. Napakarami mong sinabi. Yun lang naman ang punto nun. Tsaka day off ko naman bukas. Wala akong lakad para din makapagpahinga ako.
O sige na ho, Nay. Isuot mo lang yon. Nariyan pa siya. Basta't isuot mo lang ang binigay ko sa'yo. Kibit-balikat lang ako sa hirit na yun ni nanay. Lagi naman kasi siyang ganon, eksaherada. Ilang araw akong pumapasok sa opisina at umuuwi na panatag na panatag. Nagtaka ang mga tao sa pagkawala ni Leo. Hinanap ito pero hindi nila nakita. At isang gabi habang pauwi, yung tungkol kay Leo na ang inusisa ni Toto. Jeep, nasan na kaya si Leo, no? Hindi na lumulutang eh. Si Leo? Oo nga eh. Parang hindi na lumilitaw. Ayaw mo bang tumulong sa paghahanap? Partner mo yun, di ba? Tumutulong naman ako. Kaso, wala talaga eh. Iniisip ko, baka nagka-atraso lang yun tapos nagtago na lang kung saan. Nagaul na, ganun. Ganon? Kumbaga, may ginawang kasalanan tapos tumakas at nagtago. Ang sama naman niya. Pulis pa naman siya. Unang-una, ba't ka gagawa ng kalokohan kung pulis ka? Pangalawa, dapat harapin niya yung kaso na yun dahil may nagawa siya. Pulis, di ba? Wala eh. Mukhang ganun talaga. Malay mo naman, biglang sumulpot na yun. Pero kung hindi man, may partner naman ako eh. Maasim nga lang, tsaka timawa. Boss, kung ano man yung ginawa niya, hindi niya matatakasan yun. Baka nga, doble pa yung mangyari sa kanya eh. Uy boss, dito na lang nga pala ako. Nga pala, sarado yung kali sa sunod na kanto. Birthday nung kapitan nila. Doon ka na dumaan sa malapad na pilapil. Kakanan ka dito. Shortcut din yan. Pagpasok mo doon, impyerno na labas mo. Baliw. Takot lang sa akin ng mga taga-impyerno. Sige na. Hagalpakan kami ng tawa habang bumababa si Toto. Dumiretso naman ako sa daang sinabi ni Toto. Malapad at mahabang pilapil nga ito. Maraming puno sa kanan. Malawak na palayan sa kaliwa. Maya-maya pa, may kung ano akong nasulyapan na dumaan sa side mirror. Sa pagkagulat, naikabig ko pakaliwa ang manibela. Kaya bahagyang nasilat ang isang gulong ng sasakyan sa gilid ng pilapil. Namatay ang makina ng sasakyan. Nangibabaw ang huni ng mga kuliglig at palakas sa bukid. Pero sumingit sa pandinig ko ang pamilyar na tunog. Sa gitna ng huni ng mga kuliglig, gumuhit ang pagaspas ng malalaking pakpak. At sa manakanakang ihip ng hangin, tumatapang ang isa na namang nakakasulasok na amoy. Anak ng... Ito na naman. Grabe. Pati yung kuliglig na nahimik na. Walang ya. Ito na naman tayo. Pinilit kong buhayin ang sasakyan. Pumupugak-pugak man. Umandar ito at napaarangkada ko. Pero sa kalabog sa ilalim ng sasakyan, huminto ulit ito. Hindi na ito mabuhay. Sumakop na rin sa tenga ko ang klarong katahimikan ng paligid. Tila mas kumapit na rin ang nakakasulasok na amoy. Beste, nawala yung paggaspas ng pakpaka. Ano ba? Masama na ba yung lagay ko dito? Akala ko tapos na yung lintik na yun. Tinudas ko na yun ah. Naglakas loob akong bumaba. Susubukan kong kalikutin ang makina nito para umandar. Bago ko pa marating ang harap ng kotse, nagimbal na ako sa nakita ko. Sa tanglaw ng kakalahating buwan, si Toto, nakita kong dugo ang nakahandusay at halos napailalim sa kotse. Nalalambot akong napaatras at bumalik sa loob ng kotse. Sumubsob ako sa manibela at nag-iiyak. Diyos ko po. Si Toto. Nasagasaan ko si Toto. Pinagkakabog ko ang manibela. Pinagsasampal ko ang sarili. Nang bigla na lang umihip sa bato ko ang pamilyar na malamyang hangin. At sa napakatahimik na pilapil, rumahistro ang malalim at nakakapangilabot na angil ng isang aso. Sumunod na humagod sa tanaw ko mula sa loob ng sasakyan. Ang napakalaking asong itim na umahon mula sa ilalim ng kotse. Diyos ko, ano yun? Imposible! Kinonsumo ako ng kilabot. Sumampa sa hood ng kotse ko ang aso. Ipinako sa akin ang lumiliyab na mga mata. Lalo akong nagimbal sa sumunod na nangyari. Nahubad ang pagiging aso at lumitaw ang mas nakakapangilabot na nilalang. Isang tao, pero mahaba ang dila.
Matatalas ang naglalakihang ngipin. Nakasaklob sa mukhang puno ng hiwa ang mahabang buhok. Pero halos lumuwa ang puso ko nang maaninaw ko ang pamilyar na tao sa nilalang ngayon. At sa leeg nito, natanaw ko ang isang makinang na bagay na pamilyar sa akin. Dahil may liwanag ng buwan, nakilala ko ang pendant na hugis bulaklak. Suot-suot ni Toto na isang halimaw. Toto! Toto! Toto, hindi pwede! Boss! Shortcut to, di ba? Impyerno ang bagsak mo! Salamin lang ang pagitan namin ng halimaw, na ngayon ay si Toto na. Tumutulo ang laway niya sa windshield. Hindi niya masinop ang napakahaba niyang dila. Hindi ko man matingnan ng diretso. Naninigas man ay pinilit kong makipag-usap kay Toto. Toto? Paano ka nagkaganyan? Bakit ka nagkaganyan? Huminahon ka! Tutulungan kita! Ikaw ang huminahon, boss! Si Leo bakit hindi mo natulungan? Makokontra pa ang ginawa ko kay Leo kung tinulungan mo lang siya. Pero hindi! Pinatunayan mo demonyo ka! Pati sa gasoline boy, pinanggigilan mo. Hinawahan ko rin yon pero mahina siya dahil bago pa lang siyang aswang. Hindi ko alam. Tsaka bakit mo alam yung kay Leo? Hayaan mo na si Leo. Pati yung sa gasoline boy. Si Leo, niyanggaw ko para ipalaba ka sa kanya. Kaso mahina pa siya. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba akong patayin, Toto? Bakit? Dinilaan niya ang windshield sa kanya hinagod ng matatalas niyang kuko. Nabasag ang salamin. Ipinasok niya ang kanyang ulo sa kotse para itutok ang nakakarimarim niyang mukha sa akin. Muling nagbago ang mukha ng halimaw. Doon ko natanaw ang mukhang hindi ko malilimutan. Hindi! Hindi! Ano yan? Naaalala mo na? Pati itong kwintas? Ano ba? Lumayo ka! Patay ka na! At oo, pinatay kita. Pero may kasalanan ka kaya pinatay kita. Sangkot ka sa droga! Ipinakita sa akin ng halimaw ang mukha ng matandang binaril ko sa isang operasyon namin sa Maynila noon. At oo, sa matanda ang kwintas na pendant na hugis bulaklak. Muli namang sumulpot ang mukha ng halimaw at mas nanggagalaiti ito. Sinungaling! Talagang wala kang konsensya! Mamatay ka na! Wala kang alam, Toto! Lumayo ka! Hindi mo ako magagalaw! Suot ko tong kintas! Hindi mo ako magagalaw hanggat suot ko tong kintas at sinturon! Pangontra to sa mga impaktong gaya mo! Kaya layo! Inilabas ko sa damit ko ang pendant ng kwintas at itinutok sa mukha ng halimaw. Napaangil ito at bahagyang umatras, pero hindi yun umalis sa harap ko. Ang mutya na tamalanig! Bakit meron ka niyan? Sa nanay ko to, anong tamalanig? Kaya umatras ka! Hindi mo ako mahawakan! Masusunog ka kapag pinilit mo! Alis! Protektado ka ng laruan na yan! Wala sa amoy mo! Wala sa dugo mo! Wala sa iyo ang kapangyarihan! Suot mo lang yan! Kaya malamang, basura ka lang na pinulot na tamalanig! At tignan natin kung hanggang kailan ka poprotektahan ng mutya na yan. Lalo na't ang marumi mong puso ang nagpahina niyan! Nababaliw ka na! Impakto ka ang aswang ka! Pinanggigilan ko ang kotse para mag-start. Ang aswang biglang umatungal at lumaki. Mas lalong nagmukhang hayop ang anyo nito. Mas mahaba ang buhok na abot sa lupa. Lalong humaba ang mga kuko at lalo ring sumangsang ang amoy nito. Biglang nag-start ang kotse. Tutumbukin ko ang halimaw sa harap ko, pero nakatalon ito. Ah! Nakaiwas pa yung demonyo, pero hindi ako magpapahuli sa'yo, uwas! Dahil nakaiwas ang aswang, dinere-derecho ko na lang ang kotse para makatakas. Pero narinig kong may kumakalabot sa bubong ng kotse. Nagulantang ako nang dumungaw sa bintana sa gilid ko ang aswang. Nagkabasag-basag ang salamin dahil inilusot niya ang kamay niya. Inabot ako sa batok ng kuko nito pero dumaplis lang. Pagdudusahan mo lahat ng ginawa mo! Ipagmamakaawa mo kamatayan mo! Katulad ng ginawa mo sa tatay ko! Nararamdaman ko ang init at hapdi ng sugat ko. Ramdam ko rin ang tumutulong dugo sa bandang leeg ko.
Lalo kong tinulinan at kinabig ko pa kaliwa ang kotse. Nasulyapan kong tumilapon at gumulong ang aswang. Kumatok naman ang makina at parang titirik na naman ito. Bumagal lang ang sasakyan kaya nakahabol din ang aswang. Nasipat ko sa side mirror ang asong halos makasabay sa kotse. Ayaw mo akong tigilan, ha? Sige, tignan natin. Dudurugin na lang kita. Sinadya kong magminor para lalong makadikit ang aswang na ngayon ay nasaan yung aso ulit. Nang nakadikit na ang aso, tinabig ko ito ng kotse. Tumilapon at gumulong ang aso. Huminto ako. Sinisilip ko sa bintana ang lagay ng aswang. Gumalaw ka ba? Tutuluyan na kita, demonyo ka. Pasensyahan na lang. Iniharurot ko ang kotse sa nakahandusay na aso. Damang-dama ko ang umaldag na kotse at umatungal din ang aso. Gaya ng ginawa ko kay Leo, atras-abante kong ginulungan ang aswang. Binaba ko ito at sinipat. Talagang pinaninindigan mo kung ano ka. Hindi mo ito matatakasan. Kala mo ba makapangyarihan ka? Talagang ayaw mo isarang bunganga mo, ha? Palalabunin kita ng bala. Sige, patunayan mo kung sino sa atin ngayon ang demonyo at hayop. Sige na! Bumunot ako ng baril saka ko tinadtad ng bala ang aswang. Habang pinuputukan ko ito, pinalitaw na naman ng aswang ang matandang napatay ko noon. Napaatras ako at pumasok ulit sa sasakyan. 2 ulit ko na namang ginulungan ang aswang na yon. Patay ka na. Tulak ka kaya namatay ka. Kaya pinatay kita. Dumungaw ako sa bintana ng kotse, pero anyo pa rin ang matanda ang bumungad sa akin. Halos durog ang katawan nito at may isinusuka. Sumuka ito ng mga supot ng kung ano. Tumingin sa akin ang aswang na nasaan yung matanda at nagmamakaawa ito. Maawa ka. Huwag. Wala akong kasalanan. Pakawalan mo na ako. Maawa ka na. Ayoko na. Ano ba? Tumigil ka na. Tigilan mo na ako, Toto. Alam ko ikaw pa rin yan. Nililito mo lang ako. Ginagamit mo yung nagawa ko noon. Pinamumukha mo yung ginawa kong hayop ka. Hindi mo ako malilin lang. Maya-maya ay napansin kong unti-unting tinutubuan ng pakpak ang nakahandusay na matanda. At kitang-kita kong nauunat at bumabalik sa ayos ang halos magkadurog-durog nitong katawan na tinamo nito ng sinagasaan ko. Bumalik na ito sa pagkahalimaw niya. Lalong tumindi ang pangingilabot ko. Ilang pagbabagong anyo pa kaya ng aswang ang harap-harapan kong makikita. Gulong-gulo na rin ako. Alam kong nilalaro na ng aswang ang emosyon ko. Kaya pinaandar ko na lang ulit ang kotse para makatakas na lang sa kanya. Ginagamit na naman niya yung matanda. Talagang pinamumukha niya sa akin yung nagawa ko. Wala na akong magagawa doon. Diyos ko, sana may tumulong naman sa akin. Diyos ko, tulungan niyo naman ako. Alam ko makasalanan ako. Pero wag mo naman ako palaman sa halimaw na to. Ayoko nito. Pagaspas naman ulit ng malaking pakpak ang sumunod kong naririnig. Iniharurot ko na lang palayo ang kotse. Wala akong balak magpahuli. Ayokong abutan at mapatay ako ng aswang na yon. Alam ko ring hindi lang ako basta papatayin ng aswang. Sa tindi ng galit niya sa akin, siguradong pahihirapan niya ako hanggang sa mamatay ako. Akala ko nakalayo na ako. Pero walang ano-ano, kalabog sa bubong ng kotse ang narinig ko. Biglang dumungaw sa basag na windshield ang pangit na mukha ng halimaw. Akin ka! Parurusahan kita! Ipaghihirap mo ang kamatayan mo! Hindi mo matatakasan ang impyerno na ikaw ang nagukay! Tigilan mo na lang ako! Lumayas ka dyan! Hindi ko makita yung daan, layas! Sa pagkalmot ng aswang sa mukha ko, nawala ako sa kontrol sa manibela, kaya dumiretso ang kotse sa mapunong parte ng kalye. Sumalpok sa puno ang kotse, pero maswerteng hindi ito sumabog o nayupi. Nayanig ako sa impact ng pagkakabangga. Bukod sa mga nauna kong sugat, dumagdag na ang pananakit ng katawan at ulo ko. Pero mabuti may malay pa rin ako. Bahagya akong pinakiramdaman ng paligid. Wala akong marinig. Nawala ang masangsang na amoy. Nawala rin ang pagaspas ng pakpak. Nalintikan na. Napakasakit. Yung katawan ko, aray.
Buhay pa ba ako? Bumangga pa talaga yung sasakyan ko. At nang makabuelo, gumapang ako palabas. Pero may pumulupot sa akin at ipinaghampasan ako sa mga puno. Saka ako ibinitin patiwarik. Grabe na ang bugbog ng katawan ko. Halos mawalan na ako ng ulirat. Namalayan ko na lang, nasa ilalim ako ng malaking puno ng akasya. Sa pagkakabitin ko patiwarik, natanaw ko ang buwan at si Toto ang nasa tuktok at siyang may hawak sa akin gamit ang mahaba niyang dila. Nakangisi ito sa akin pero napakasama ng sinasabi ng mga mata nitong nagbabaga pa rin. Kalmado ang malahayop nitong ungol habang tumutulo sa mukha ko ang laway nito. Toto! Hayop ka! Pakulan mo ko! Bitawan mo ko! Ibaba mo ko dito! Kamusta, boss? Ito ang kapangyarihan. Yang tsapa nyo, baril at yung mutya ng tamalanig. Pati yung batas yung ginagawa nyong taguan. Wala yan! Ito ang tunay na kapangyarihan. Nasa mga binibiktima nyo! Anong kapangyarihan? Kademonyuhan yan. At yung batas na sinasabi mo, ginagamit yun sa mga kriminal gaya ng tatay mo! Inihataw ako ni Toto sa katawan ng puno. Pakiramdam ko ay may mga nabali na sa mga tadyang ko. Hindi na ako nakasigaw sa hirap at sakit. Hinatak niya ako pa itaas at iniharap ng nakatutok sa mukha niya. Ninakaw mo ang produkto ng isang sindikato. Tinugis ka ng sindikato tinantado mo. Dinampot mo ang tatay ko at pinalulun mo ang ilang kilo ng droga. Pinaril mo. Hinugot mo sa kanya ang mga pinasak mo. Hinuli mo ang sindikato, kaya ikaw ang bayani sa dulo. Pinarangalan ka sa mga kahayupan mo. Pero tumakas ka dahil ramdam mo na meron kung anong umaligid sa'yo. Tumakas ka, pero sinundan kita. Pinilit ko mapalapit sa'yo. At ito na tayo. Hawak ko na ang buhay mo. Pero pahihirapan muna kita, kagaya ng ginawa mo sa ama ko. Toto, maawa ka. Hindi ko ginusto yun. Naipit ako, maawa ka. Pinili mo yon. Pinalano mo yon, kaya ganun na lang kababoy ang ginawa mo sa tatay ko. May awa ako, pero hindi dapat ibigay sa'yo. O ano? Anong pakiramdam ngayon na nagmamakaawa pero ayaw pakinggan? Isa pa, kanina lang napakatapang mo. Ba't di ka na lang di manlaban kagaya ng ginawa mo kanina? Mas masaya pa rin kung manlalaban ka. Mas masaya kang tapusin. Gaya lang din ang ginagawa niyo sa iba. Nagmapakaawa sila. Pero gusto niyo manlaban sila dahil gigil na gigil kayo patayin sila. Ito yon. Lasapin mo ang sarili mong kahayupan. Nasa akin ngayon ang buhay mo. Lalaroin ko muna. Pagdudusahin muna kita. Saka magmamakaawa ka para mamatay na. Toto, oo na. Naiintindihan ko na. Inaamin ko na. Pero maniwala ka. Buhayin mo ko. Magbabago ako. Patawarin mo na ako. Maawa ka sa nanay ko. Ayoko siyang maiwan mag-isa. Sa kamatayan mo, dadalhin mo ang pangungulila at pagluluksa sa ina mo tamalanig. Gagagawan mo rin ay paghihirap ng kalooban ng nanay mo. Kaya magtutusa ka hanggang sa kabilang buhay. Marahang inihagod ni Toto ang matatalas niyang kuko sa leeg ko. Napaluha at pumikit na lang ako sa sasapitin ko. Nang unti-unti itong dumidiin, uminit at kumislap ang kwintas. Narinig ko ang napakalakas na hiyaw ng aswang. Napaso at nasilaw ang halimaw. Nabitiwan niya ako at nahulog. Maswerte pa rin ako dahil sa damuhan ng bagsak ko. Ang aswang naman, narinig ko ang paglagabog sa batuhan. At malamang, dahil sa sakit ng pagkakabagsak nito, mahabang atungal ang pinakawalan niya. Ako naman, kahit sobra na rin ang bugbog ng katawan, pinilit ko pa rin gumapang at tumayo. Mukhang napuruhan din siya. Iba na yung angil niya. Diyan ka lang. Huwag kang gagalaw. Pwede na ako makatakas nito. Gumalaw ka, Benson. Galaw! Galaw! Para masigurong nakalayo muna ang aswang, gapang gulong at padausdos ang ginawa ko. Sa isip ko noon, kahit dulo ng daliri ko na lang ang nakakagalaw, pipilitin kong tumakas. Nandyan pa siya. Dinig ko pa yung ungol niya. Aso, hindi ko alam kung nasaan ako. Kung nasaan yung kotse. Lalayuan ko muna siya. Tataguan ko muna. Bahala na. Ramdam kong parang gumagalaw na rin ang aswang.
Pero mabagal din ang galaw nito. Para makalayo o makapagtago, pumunta ako sa mga damuhan. Sumiksik ako sa mga puno at halaman, saka ko siya sinisipat para malaman kung nasaan na siya at kung ano ang kilos niya. Pero hindi ko rin siya makita. Siguro, nagtatago rin ito at minamatyaga ng mga ikikilos ko. At malamang, susunggaban ako sa oras na lumitaw ako. Ano? Parang tumahimik ka. Hindi ko rin siya makita. Nag-aabang din siya. Pero yung sasakyan, nakikita ko na. Bahala na. Maya-maya pa, nakarinig ako ng kaluskos sa likod ko. Nataranta ako kaya napabilis ang galaw ko. Kailangan ko ng piliting makatayo at makatakbo dahil kanina pa pala siyang bumubuntot lang sa akin. Nakakapit ako sa katawan ng isang puno at hinila ang sarili ko para makatayo. Nang halos makaunat na ako, nakaramdam naman ako ng hapdi at init sa kaliwang binti ko. Mukhang nadali ako ng kuko ng aswang. Pakiramdam ko, nawakwak ang balat at laman ng binti ko. Bumagsak ulit ako, pero pinilit kong makalayo sa aswang at papunta naman sa kotse. At dala na rin ang pinaghalong takot at kagustuhang mabuhay. Sumulpot sa utak ko ang paraang hindi ko pinag-isipan. Naaninag ko na bahagyang kumislap ulit ang kwintas nang makalapit sa akin ang aswang. Naisipan kong bunutin ang barel at ipulupot dito ang kwintas. Baka humawa sa baril yung nagagawa ng kwintas. Mamamatay ako dito. Bahala na. Habang nakapulupot sa baril ang kwintas, pinaputok ko ito sa aswang. Kitang-kita ko ang maliwanag na siklab ng tama ng bala sa aswang. Tumilapon din ito sa isang tama lang. Hindi ko alam, pero mukhang tsambang gumana ang naisip ko. Sinamantala ko ang pagkakataon at tuloy-tuloy na gumapang papasok sa kotse. Maswerteng napaandar ko ang kotse at naibwerta ito. Dinig ko ang angil ng aswang habang papatakas ako. Nagtaka ako kung bakit naririnig ko ang angil ng aswang habang papalayo ang kotse. Demonyo talaga. Napakapit pa yata yung dila niya sa kotse. Puwisit, ba't ba kasi hindi ko pa tinuluyan? Ang tanga mo talaga, Benson. Bahala na. Nakakapit nga ang dila ng aswang sa kotse kaya nakalagkad ko ito. Pero sa isang iglap, nakabuelo ito at nakatalon sa likuran ng kotse. Nabasag ang salamin sa likod at lumusot siya dito. Mula sa likod, dinamba at sinakal ako ng aswang. Toto! Tama na! Oo na! Mali ang ginawa ko! Umabuso ako! Pero maawa ka! Patawarin mo ako! Humihingi ng tawad pero tumatakas ka! Nagmamakaawa pero salisi sa pagpatay! Walang maniniwala sa'yo! Pinipigil ko ang kamay ng aswang para hindi makabaon ang kuko nito sa leeg at bato ko. Nagpambuno kami at nagpaikot-ikot ang kotse. Pero parang lumiyab na ang kwintas. Huminto sa pag-ikot ang sasakyan at may pamilyar na tao akong natanaw sa harap nito. Parang nahirapang gumalaw ang aswang dahil sa kakaibang presensya nito. Si nanay? Pero bakit iba yung itsura niya? Mahaba yung tenga. Tsaka mas bata at parang nakapalibot yung liwanag. Makakaalis ka na, aswang. May kasalanan ng tao. At ako nang bahalang magparusa dito. Lumayas ka na ngayon din. Isa ka pa! Alaga mo yung basurang yan! Bakit mo parurusahan yan? Ako magpaparusa sa kanya! Pakawalan mo ako! Huwag kang mangialam! Mukhang hawak ni Nanay Loleng ang aswang sa kapangyarihan niya. Kaya hindi ito makagalaw at parang nahihirapang huminga. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko sa mga nangyayaring halos hindi ko na rin maintindihan. Hindi ka pwedeng manakit ng tao. Batas ng tao ang dapat magparusa sa tao. At ang karahasan, hindi mareresolba ng isa pang karahasan. Nilalaro lang ng taong yan ang batas na yan. Daan patakas lang ang batas ng tao. Kaya akong papatid sa hininga niya. At ikaw, pinagtatanggol mo yan gamit ang kapangyarihan mo. Pinapakilaman mo rin yung mga tao. Pakawalan mo na lang ako. Huwag na tayo maglokohan. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Wala na akong magagawa sa pangangatwiran mo. Hindi ka pwedeng manakit kaya't gagawin ko to. Higit sa lahat, hindi ko pababayaan ang anak ko. Nay, hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero tama siya. Laging napakasama ako.
Kaya hayaan niyo na lang siguro siya sa gusto niyang gawin. Sumusuko na ako sa kanya. Kagagawan ko to. Siguro tama lang to sa akin. Nadamay pa kayo. Kaya tama na to. Pero hindi to madaling kamatayan. Ipagmakawa mo muna patayin kita. Hindi kita pwedeng pabayaan, anak! Sa galit at pagkadismaya sa nangyayari, umangil ng napakalakas ang aswang at pinilit niyang makapiglas sa pumipigil sa kanya. Naibaon pa ng aswang sa bewang ko ang mga kuko niya. Pero tila lumuwa ito palabas ng kotse, papunta sa harap ni Nanay Loleng. Nakadapa ito at bumagsak sa harap ni Nanay. Parang hinila ni Nanay Loleng ang aswang gamit ang kung anong puwersa. Bumulong si Nanay at parang umihip sa aswang. Akin ang diwa mo. Ikukulong ko ang kamalayan mo. Dito kasi sikatan ng araw at tuluyan kang maaabo. Ang hirap ilarawan ng mga nasaksihan ko. Halos mapatay ako ng aswang. May sumulpot na tila tamalanhig. Asawari ko si Nanay Loleng yun. Pero ang alam ko lang, mukhang sa bulong ni Nanay na wala ng malay ang aswang. At kung datnan ito ng araw sa anyong aswang, matutupok at matutuluyan ito. Natulala ako sa lahat ng nangyari. Natauhan lang ng titigan ni Nanay. Yung tingin na para bang sinasabi, nakita mo na, sinabi ko na sa'yo ito. Kalmado kong pinaandar ang kotse. Nagmaneho ako ng umiiyak at binalikan ang lahat ng ginawa ko sa tatay ni Toto. Tumatakbo rin ang diwa ko sa pinagsamahan namin ni Toto. Nakauwi ako at matamlay na pumasok sa bahay. Nay! Nanay! Tama na anak. Tapos na. Tapos na yon. Nakauwi ka na rin. Tapos na ito. Masinsinan kaming nag-usap ni Nanay Loleng. Ipinagtapat niya sa akin na isa nga siyang tamalanhig. Ang tamalanhig daw po ay isang uri ng diwata. At lahat ng naging tagumpay ko, lahat ng narating ko, malaking bahagi nun ay dahil sa gabay ng kapangyarihan niya. Inamin ko rin sa kanya ang lahat ng nagawa ko. Lahat-lahat. Nasaktan at nalungkot si Nanay. Paano nga ba naman siyang hindi masasaktan? Ang batang prinoteksyonan niya sa abot ng makakayanan ng kapangyarihan niya. Ang batang pinuspos niya ng pagmamahal. Hindi nakaiwas sa di kaaya-ayang landas. Nay, ganun pala ako kapalad sa inyo. Ni hindi kayo ordinaryong tao. Mas makapangyarihan kayo, pero nag-aaruga kayo ng tao. Ako naman, binaliwala lang lahat ng yun. Sorry talaga, Nay, ha? Saka, Nay, pangako, pananagutan ko lahat ng maling ginawa ko. Alam kong hindi ko na ito matatama. Kaya ang magagawa ko na lang, umamin na lang at pagbayaran lahat ng to. Saka, alam mo, Nay, parang na kasi ako na-addict sa kapangyarihan eh. Yung may baril ka, uniformado ka, may tsapa, as may otoridad ka pa. Parang pumasok lahat ng yun sa ulo ko. Tapos ginamit ko sa mali. At kung ba't ba nagkaganon si Toto, ako din may kasalanan nun. Walang ibang gamit ang kapangyarihan, kundi sa ikabubuti ng paligid mo. Sa oras na gamitin mo ang kapangyarihan para sa kapakanan mo, siguradong makakapanakit ka. At pag nasimulan mong gamitin ang kapangyarihan para sa kapakanan mo, magiging madilim ang puso mo. Pero gusto kong malaman mo, ha? Hindi ko pinagsisisihang kinupkup kita at inari bilang anak. At sa pasya mong panagutan ang mga nagawa mo, masakit man ay susuportahan kita. Ipinangako ko kay Nanay na isusuko ang sarili ko. Ilalahad ko rin ang mga nalalaman ko tungkol sa mga grupo at iligal na gawain na konektado ako. Hindi ko na mababago ang mga nagawa ko, pero pananagutan ko ang mga nagawa ko. Dito ko na rin tinatapos ang aking kwento.